Hello po. Magandang hapon po sa lahat. Ito, nandito na po tayo sa ating tungkulin bilang manggagawa po ng Panginoon. Ito po ang ating daily devotion, ano po ba? Nag-start po tayo ng 5 o'clock. So, meron pa tayo pong ilang minuto para sa ating mga kapatid. Amen po for watching sis Doc Del, Pastor Pam. Good afternoon din po sa inyong lahat. Kay ito, si Sister D. Pagpalang hapon po sa inyong lahat. Sa Pilipinas po, mapagpalang gabi po. Ayun po, good afternoon po. Brad Rap, for watching. Yan po si Sis Markar. Hello po. I-text, i-message nyo lang po kung okay po yung boses ko o mahina. Clear po ba? Kung narinig nyo po ako ng okay ang boses, thank you po. Yan po, meron na tayong 5 viewers. Ang petsa po natin ngayon ay April 25 po, Sabado ng hapon. Thank you po, clear po pala. Nahirapan po ako ng konti dito sa natirang salamin ko kasi double grado po kasi ito Kaya ako minsan po tumitingala ako. Thank you for watching Brad Eric. Meron pa po tayong 8 minutes na maghintay po. Chika-chika muna po tayo na ako rin po ay nalulugod sa ating mga kapatid bagamat sa ating gawain tuwing Biyernes. Bagamat grouping lang po ang ating gawain, glory to God po. Matagumpay naman po. Thanks for the victorious service, O Lord. Ito po, nandito na po na si Thank you for watching Brad Marvin. Ayan po, ito best friend ko rin to Yung hindi masyadong mahilig sa sa mga matatabang mga karne, ito. Sigurado ko, iniiwasan niya po ngayon to Naniniwala ko po na complete healing na po ang binigay ng Panginoon kay Brad Flavio po. Thanks God. Glory to God po. Tayo po magkape muna habang naghihintay po tayo.
Nahihirapan din po ako magbasa dito sa maliit na sulat po kasi itong mga Bible na nandito eh. Kasi nga po yung reading glass ko po ay nasira eh. Pero meron din po akong bago. Ito po, kaya lang eh, hindi po reading glass to eh. Yung high level po siya. Ito po, medyo dati pa po rin to eh. Pero please God na nagagamit ko pa rin po. Nandito na po si thank you po, welcome po. Magandang hapon po, Brother Roger sa Pilipinas po. Praise God po. Kumusta po? Saka kay Sister Tay Rachel Narnola. Thank you for watching. Amen po. Meron pa po tayong 5 minutes para makapag-umpisa po tayo. Meron na po tayong 10 viewers po. Sayang na naman po kung konti lang po tayo naka-open na meron pa po meron pa po naman po na 5 minutes. At saka habol na lang po yung iba pag dumating na po yung oras natin. Siyempre, lalo po tayong pagpapalain ng Panginoon kung tayo po yung makapakindig ng mga salita ng Panginoon. Amen po. Ayos ang tawa ni Brad Flavio ah. May message pa. Huwag daw akong maingay. Kumusta na po yung buong araw po natin, mga kapatid? Sana po ay pinagpala tayo ng Panginoon sa ating buhay, sa ating trabaho. Yung mga blessing po, laging nandyan lagi, binibigyan ng ating Panginoon. Amen? Yung pag-iingat sa bawat isa, mga kapatid, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon dahil ito po yung mga pangako ng Panginoon sa ating mga anak ng Diyos. Amen. Three minutes pa po. Sana po naging masaya ang araw natin ngayon. Bagamat may mga struggle po tayong kinaharapan sa pangkasalukuyan po at Ramadan pa naman po ngayon, di po ba? Para na rin po tayo nagpa-fasting. Pero anyway po, ang gawain po natin sa araw-araw na daily devotion, ito po ay para sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Amen. Ayan po, nagbukas na po exactly 1 minute pa si
future Pastor Melvin. Magandang hapon din po, Pastor Melvin. Pinabot ko po yung, inuri ko lang po, pinabot ko po yung pagbati po sa ating mga kapatid sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay po, exactly na po tayo, exactly na pong alas 5 po. Umpisahin na po natin ang ating daily devotion, mga kapatid. Una sa lahat po ay pinasapalamatan ko po ang ating Panginoon dahil binigyan po ko ng pribilehong makapaghayag po ng kanyang banal na salita sa araw na ito. At sabi nga, lagi po tayong nakahanda lagi bilang manggagawa ng Panginoon. Amen. Nais ko muna pong basahin ang ating teksto. Hello po, Brad Manuel. Welcome po. Ang ating pong teksto, bago po tayo mag-alay ng panalangin sa Panginoon, nais ko lang pong basahin muna ang ating teksto sa araw na ito. Ito po ay nag-reveal sa akin na ito po ay pinalitan ko na lang po kasi yung nakarang ginawa ko po ay karamihan po yung ibang aking tatalakayin po ay talakay na po ng ibang mga kapatid. So, siguro po ito ang talagang nararapat na sa araw na ito na ihahayag ko po sa inyong lahat sa binigyan ng Panginoon sa araw na ito. Ito po ay matatagpuan po natin bukatin po natin ang ating Biblia sa Santiago 1, Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 8 po. Amen. Ito po ang nasusulat. Santiago 1, chapter 1 to verse 2 to 8. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Palain ng salita ng Diyos, ito po ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang pag-aaralan natin sa araw na ito. Welcome for watching, Brad Ryan. Siyempre, nasabay po ata sa natin yung chain prayer chain po. Kung nagumpisa na po, praise God po. Ito po ay maganda po ang naisip ni Pastor Ben na yan na prayer chain po kasi po doon po lalong yung pag-pray po natin sa ating mga layunin na ipag-pray sa ating mga kapatid o sa mga pagsubok na dumarating, ito po ay lalong lalakas ang ating pananampalataya sa pamagitan po ng
prayer team po. Welcome po, Pastor Rods. Ito, mabilis si kaibigan Pastor Rods sa pagpa-plus ng mga text mga verse po. Nulit ko po, Santiago 1, verse 2 hanggang 8 po. Ayun po. Bago po tayo magsimula sa ating pagtalakay sa ating binasang text sa araw na ito po, ay ayaw niyo muna po tayong humingi ng gabay sa ating Panginoon upang ang kanyang salita ay maunawaan po natin ng mabuti at pumasok po sa ating puso at isipan. Amen po. Tayo po ay manalangin. Yes, hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for everything, Lord. Salamat sa problemang ibinigay mo po sa iyong mga lingkod. Panginoon, tinataas po namin ang gawain na ito, daily devotion po namin ng mga kapatid. Sa iyong kapurihan, Panginoon. Ito po ay aming tungkulin bilang manggagawa ninyo, Panginoon. Kaya pa humingi kami ng gabay, humingi po kami ng wisdom and knowledge, Lord, na nanggagaling lang po sa inyo, Panginoon. Naway mahihagop po ng mabuti ang iyong banal na salita, Lord. At may pamuhay po ng mga kapatid na makikinig po nito. At may experience po nila kung ano ang kalagahan ng iyong mga salita, Lord, na nanggagaling po sa iyo, Lord, Panginoon. Yes, hallelujah, Lord. Bigyan mo ang bawat isa, Lord, ng katalinuhan upang ang iyong mga salita, Lord, ay lalong tumibay at pumasok sa kanilang puso, Lord. Naway ay isa pamuhay nila, Lord, ng bawat kapatid na makikinig po nito, Lord, Panginoon. At ganun din po, Lord, tinataas namin, Panginoon, ang mga kapatid po namin na nasa labas pa po ng kanilang mga tahanan, Lord. Yung complete protection po, Lord, ang hinihiling po namin, nagabayan mo ang bawat isa, Lord, na wala pa sa kanilang pamamahay, Lord. At ganun din po, Lord, ang lahat ng makikinig nito, yung protection, guidance, bigay mo sa bawat anak mo, Panginoon. At ganun din po yung bawat pamilya po namin, Panginoon. Dinadalangin po namin full protection, full healing po, complete healing po kung meron po silang nararamdaman na hindi maganda sa kanilang pangangatawan, Lord. At alam po namin, you are the great healer, Lord. Kung ano man pang pangangailangan, because you are the great provider po namin, Lord. Naniniwala kami at sa mga pangako, Panginoon, na may pagpalain mo ang bawat isa na makikinig nito, Lord. At yung blessing na binibigay mo sa bawat isa, Lord, ito po ay napakalaking gantimpala sa aming buhay, Lord. At maraming salamat po, Panginoon. At sana po, Panginoon, sa araw na ito, Lord, bigyan po kami ng fresh mind na mahiyag po ang banal na salita at ang lahat na makinig nito, Lord, ay maunawaan po nilang mabuti, Lord. Wala kaming itinataas, kundi yung matamis na pangalan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. Ayan po ang pag-aaral po. Pinasla po ni Brad Rhodes po. Yes, hallelujah. Good afternoon po. Good evening po, Pastora Vivian. Welcome po, Pastor Romeo po. Thank you for watching po. Ayun po, umpisa po na po kami kaninang saktong alas 5, mga kapatid.
Naway pagpalain tayo sa ating tatalakayin verse ngayon sa araw na ito. Bago po ipaliwanag talakay ng ating teksto sa araw na ito, nais kong andugin ng ating Panginoon ng isang makalangit na awitin. Pasensya na po kayo kasi wala po akong instrumento rito. Iniwanan po kasi ako ni Pastor Roland, yung gitara dinala pa. So kahit po walang sa kapurihan ng Panginoon ay gagawin ko po ito. Thank you po ayan, kay Radio Jean Ortua. Yan ko po ang nakitang gumagad po dito, si Sis Roda, si kumaring Sis Janeline. Thank you po. Magandang mapagpalang hapon din po sa inyong lahat dyan. Ito po, pasensya na po. Nais ko lang po talagang magandang ng awitin para kumpleto po ang ating daily devotion po. Pasensya na po. Akapela lang po ito Dahil po lagi po natin isaisip ang katapatan ng Panginoon sa ating buhay. Bilang lingkod ng Panginoon. Amen. Pamagat po nito, yung dakilang katapatan po, ito po ay ginawa ko na nung nakarang kaya lang po kahapon nawit na po doon sa nakanta na po sa church. Pero hindi po hadlang sa akin yun dahil ito po talagang binigay na awitin para sa ating lahat po sa araw nito. Para sa kapurihan ng Panginoon po. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy nalaan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangay pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon,
dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. O Diyos. Glory to God po. Ayun po ay para sa kapurihan ng Panginoon. At pasensya na po kung wala po tayong instrumentong ginamit. At para sa kalwatihan ng Panginoon, sa kanyang kapurihan ng Panginoon. Dumako na po tayo sa pagtatalakay po ng ating text po sa araw na ito. Ulitin ko po ulit. Kasi kanino po yung iba, wala pa eh. Santiago 1:2-8 po. Mga kapatid, mag-alak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na patatatag ang ating pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang tayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi sa Diyos at siya bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. Meron pong pagtitiwala. At huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Amen. Sa ngayon po ito po ay pangkaraniwan lang po na dumarating sa ating buhay bilang tagapaglingkod ng Panginoon. At alam po natin na lalong-lalo po sa mga believers, mga lingkod ng Panginoon, ito po ay normal lang po sa atin. Salamat. Nandun na po sila. Thank you for watching, Sis Julie. Kay Pastor Roland. Amen po. Kasi po kaya nasabi kong ano lang po sa atin yan, ang mga pagsubok na yan. Dahil po alam po na natin kung ano ang ating mga ginagawa para sa Panginoon, at kung ano po ang na-experience po natin bilang manggagawa at nagbabasa sa mga salita ng Panginoon. Amen po. Kasi po, kung lalo-lalo po, hindi po tayo nagbabasa ng Bible sa ating pamamahay, o kung meron po tayong time, nasa tabi lang, i-open po natin para malaman po natin kung anong kahalagaan ng dumarating na pagsubok sa ating buhay. Sa pamamagitan po ng pagbabasa, lumalakas po ang ating paniniwala sa Diyos at pananampalataya. Ito po ay binigyan ko ng title po
tunay na pananampalataya sa Diyos na may karunungan. Amen. Brother Alden, welcome po. Kung sinasabi po lagi ang mga proverbs po na mga bagyong dumarating sa ating buhay, mga struggle, ito po ay ating makakayanan kung ang ating pong pananampalataya sa Panginoon ay matibay ang pundasyon. Basahin po natin sa Kawikaan 3:5-6 po. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananaan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen po. Kasi po kung minsan, pag meron po tayong pinapanalangin sa Panginoon, minsan yung sarili po natin na kakayaan, halimbawa, kung magpipray po tayo, ang ibig po sabihin, magpipray po tayo, meron po tayo pinagpipray sa ating buhay, o sa pansarili, o sa family man, kung ano ba man yung pong pinagpipray po natin. Minsan po, mas ano po yung pang ano natin, yung pang sarili po natin na karunungan ang ginagapit mo natin. Hindi po yung kailangan po mauna ang Panginoon sa ating pananalangin. Amen po. Kahit ano po yan na pagsubok mo yan sa buhay, suliranin, itulog po natin sa Panginoon. Ayun po, nakaano na. Salamat Pastor Rods para mabasa po natin mga kapatid. Pagpalain po kayo. Kasi po kapag hindi po tayo nagbabasa at tinatangan natin ang ating mga layunin sa pagpipray sa Panginoon, minsan po hindi po natutugon ng Panginoon yan eh. Lalong-lalo na po, kailangan po natin ng magpalinis sa ating Panginoon, ang ating puso, bago po tayo o mag-pray o humingi sa ating mga kailangan sa ating pagpipray sa Panginoon. Sabi nga, walk by faith, not by sight po. Ito po ang pinaka-was na po ng ang mga anak ng Diyos sa paglilingkod po. At kung susumayin niyo po, tignan niyo po, ang ating Panginoon, alam po natin na nanampalataya tayo sa Diyos. Bagamat hindi po natin nakikita. Ito po ang bentahe ng ating pananampalataya sa Panginoon. Bagamat hindi po natin nakikita, pero nagtitiwala po tayo. Dahil meron po tayong sandigan na pinaniniwalaan, dahil ito po ang ating tinanggap bilang anak ng Diyos. Kung tunay po ang ating pananampalataya. Kaya nabanggit ko po rito, tunay na pananampalataya na may karunungan po. Sabi nga ni Pastor, minsan sa kanyang pastoral, minsan sa kanyang mensahe, okay, kilala natin tinanggap po natin siya. Hanggang doon na lang po na tatapos. Na binigay niya po sa atin ang kaligtasan. Hindi po doon na tatapos mga kapatid. Meron po tayong obligasyon sa Panginoon. Amen po. Kailangan po natin ihayag ang kanyang banal na salita. Sabi nga, spread the gospel nga eh. Ayun po ang dapat nating unang gawin sa ating buhay bilang encouragement po sa ating mga kapatid. Ito po kasi, may pangako po kasi ang Panginoon eh. Tingnan niyo po dito sa Hebreo 13:5. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos,
hindi kita iiwan, ni pababayaan man. So, napakasarap pong basahin to kung inopen po natin ang ating Biblia o pinapakinggan po itong mga salitang ito. Welcome, Brad Rods Munoz. Kasi po, minsan, dito po sa krisis na dumating sa ating panahon ngayon, ako po bilang lingkod ng Diyos, naniniwala ako na at nararamdaman ko sa aking puso dahil sa Diyos ako nagtitiwala. Sabi nga, kung ang nagtitiwala ka sa Diyos, itong krisis na ito, itong virus na ito, mga kapatid, wala po sa Panginoon to. Dahil ang ating Panginoon po, malaki po. At makapangyarihan po sa lahat. Amen po. Mag-ingat po tayo sa ating faith, mga kapatid. Lagi po tayong dapat nakakapit sa ating Panginoon. Sabi nga, apart from God, we can do nothing. Wala po tayong magagawa, mga kapatid, kung wala po tayo sa Panginoon. Kailangan po natin yung tamang relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid. Sabi nga, kagaya ng Panginoon, siya banal. Kailangan tayo magpakabanal, di po ba? Pero hindi po tayo, alam natin po na hindi tayo po malayo pong mangyari, maging banal po tayo. Pero yun ang po ang gusto ng Panginoon. Pero why don't we try our best, mga kapatid, di po ba? Dahil ito po ang pangako ng Panginoon. Gagawin po tayong ulo, hindi buntot. Amen po. Kaya sa pananampalataya po, kung susumayin po natin ang salitang ito, pananampalataya, faith, di po ba? Nabanggit ko po nga kanina, walk by faith, not by sight. At nais ko rin pong paalala sa mga kapatid o sa mga nakikindig na kung may unbelievers na nakikinig o ano man po, ito po ay may share ko rin po yung tungkol sa faith po. Alam po na din natin to sa karamihan po sa mga kapatid. Pero nababasa po natin ito, pero napakahirap pong gawin. Ito po ay mababasa po natin sa Santiago 2:14. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen po. So, kung nasa atin na po yung faith na binigay ng Panginoon, pero hindi naman po natin ginagamit sa ating buhay, pinamumuhay, kailangan po natin i-share sa iba upang wag lang po sa atin ang ibinigay na nakamtan natin na salvation ng galing sa Panginoon, i-share po natin sa iba, sa ating sambayanan. Amen po. Sa magitan ng pagbabasa at sharing po sa Word of God po, napakalaking bagay po ito. Ito po ay nagpapatibay sa ating relasyon sa Panginoon, sa ating pananampalataya. Kaya nga, inanul ko rin po itong karunungan. Ito pong karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Dapat po, yun ang nasa atin, mga kapatid. Hindi po yung minsan na pag sa Bible study na tatanong ko rin po ito. Sa aking paniniwala, dalawa po ang karunungan na pupunta sa tao o nakakamit. Ito po ay ang sa atin, praise God, ang nasa atin pong karunungan ay nanggagaling sa Diyos. Meron din pong karunungan na nanggagaling sa ating kalaban. Amen po. Alam po natin yun kung sino yun. Di po ba? Yung minsan po, bigyan po natin ng halimbawa itong realidad po ng tao.
Amen. Opo, marunong po sila, meron po silang wisdom, knowledge. Pero kanino po nanggagaling yun? Yun ang tanong. Galing pa sa Diyos? Galing sa kalaban ng Diyos? Yun po, kaya na ano ko po ito, na-combine ko yung faith with wisdom po. Kaya mga kapatid, pag nasa atin po ito, o sabi nga kung sino man ang wala ng ganito, hingin po natin sa Diyos. Ipag-pray po natin na magkaroon po tayo ng higit na wisdom pa. Kung po tayo medyo hindi pa nahasa sa salita ng Diyos, naniniwala po ako kapag tapat kang manalangin, tapat kang at gusto mong nasa puso mo ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po mahirap tanggapin yung karunungan na nanggagaling po sa Kanya. Amen. Dahil alam ng Panginoon na gagamitin natin to sa Kanyang kalwalatian po. Amen. Kailangan po natin maging matuwid, mga kapatid. Ito po pa isang encouragement. Sabi nga ni Pastor kahapon, naalala ko yung kahapon, yung pag ganun ba, yung palikuli ko, hindi straight, ito ba? Pilitan po natin. No, turning back ba? Kung dati po tayong ganon, pilitin po natin na mag-straight. Ako po rin, ganun din po naman, na-experience ko na po. Hindi naman po tayo talagang perfectong lingkod ng Panginoon. Bagambat ang tinubos na ng Panginoon nating kasalanan, so biglang lingkod po tumanggap sa Panginoon, wag na po tayo manahan sa kasalanan. Amen po. Lalong-lalo na po sa ating naranasan na bagyo sa panahon na ito, mga pagsubok, crisis, kung ano man po. Pag nasa Panginoon po tayo, yung tamang relasyon po, yung connection po natin, kailangan po na tayo nakakonect. Lalong-lalo po itong heart po natin, yung puso po natin, na yung taos puso po tayong naglilingkod sa Panginoon at tapat. Kaya sabi nga sa Ezekiel 18:32, hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ito po, simple lang po ito sa Ezekiel. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Anong ibig po sabihin ito sa ating pangkasalukuyan po? Ito po, nasulat ko po ito at nasali ko dito sa ating tinatalakay sa verse na nireveal ng Panginoon sa ating lahat sa araw na ito. Kasi po, kung hindi po ba tayo pa maging mabuti sa paglilingkod, lalong-lalo na po sa mga unbelievers, mararanasin po natin itong nakasulat Di po ba? Sabi nga kapon ni Pastor, kung takot ka mamatay. Pero dapat po tayo ready, di po ba? Lalo kang hindi magiging ito po nakano naman po tayo, karamihan po ito sa mga unbelievers po ito Kaya nga sabi niya, magpakabuti na kayo upang mabuhay. Amen. So, ito po ang kaya na ko po ito, verse na ito, sa kasalukuyan pong ito. Kasi po, yung lalo kung hindi ka unbelievers o kulang ka sa faith, sa pamamagitan ng verse na ito, ma-realize mo po na kailangan mo mag-straight. Straight po tayo. Yung running game po natin sa paglilingkod sa Panginoon, dapat po straight po tayo sa Panginoon. No turning back po ba? At noon po yung sabi nga sa John 3:3 po, alam po natin yun na sa pagiging born again po, yung dating pagkatao wala na po yan dahil bago na po tayo, hindi po ba? Yung creation po na tayo. Kaya kung medyo alam po natin na gusto natin magpakabuti,
Pero kailangan po, yung bago tayo maging mabuti, kailangan po natin sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kasi po, dugtong-dugtong po yan eh. Kumbaga siya, connected po yan, with love po yan eh. Kung meron po tayong pagmamahal sa Panginoon, sigurado po ang kabutihan ay nasa atin po. Nanggagaling lang po yan sa Panginoon. Amen po ba? Kaya na ano ko lang po ito, bahagi ko lang po ito. At ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ay sariwa. Lagi pong presto. Hindi po naluluma ito, mga kapatid. Minsan po, tignan nyo po, ang naluluma lang po, itong Bible. Kung minsan. Pero, ang lagi pong sariwa sa atin, ang salita ng Diyos, yung nasa paloob mo nito, yung nakasulat po. Amen po ba? Yun ito po ang pinag-aaralan po natin upang na ating magamit sa ating kalwatihan sa ating Panginoon. Amen. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ito po dapat po nating share sa iba. Ang tekstong ito po, yung mga nakasulat dito po, at ito po yung gawin natin dito, inanap po natin yung mga short na daily devotion. Pero ito pong pagbabasa, mga kapatid, ito sa Bible, kahit na isang verse lang araw-araw, sabi nga mga nagmimensahe, wag po nating isang tabi lang, mga kapatid. Basahin po natin at dito po tayo magiging malakas. Kumain naman po tayo sa ating, umihina po tayo sa ating faith, palalakasin po tayo kasi kung saan po tayo mahina, doon tayo palalakasin ng Panginoon. Amen po ba? Lalo na sa ngayon po, Ramadan, sabi nga kahapon sa pagmimitingan po natin sa church nila Pastor Ben, kung kailangan po sa prayer chain na may kalakip na fasting, mas malakas po yun, mga kapatid. Gagabayan po tayo ng Panginoon. Hindi tayo po magugut ang salita ng Panginoon. Amen. With prayer po yun. Basahin po natin ang connecting verse po na inano ko dito sa verse 1 Pedro 5:8 hanggang 10 po. 1 Peter 5:8-10 po. Amen. Sabi nga po dito na sa nakasulat, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang lewong umatungal at ali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa kanya at sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis. Tignan niyo po, may patient po ito. Hindi lang po kayo nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyon di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo. Tingnan niyo po pakinggan niyo. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Kapangyarihan ng Diyos ay magpakailaman. Amen. Kaya gusto ko lang pong i-share to, ang tungkol kay Pedro ito na nabasa po natin. Amen, amen po. Sa lahat pong nakikinig at nanonood po, marami pong salamat. Pagpalain ka ng Panginoon.
Ang pangkasalukuyan po, ang kahirapan, hindi lang po dito sa na malapit sa atin, yung isang lugar lang, nakalagay po rito sabi niya, ito po yung naganap na sa buong daigdig, sabi niya po rito. Kayo nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon sa Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, siya rin magbibigay sa inyong kaganapan, katatagan at lakas ng loob. Ito po, itong salita ng Panginoon na ito. Kapag po tayo ay believers o lingkod ng Panginoon, lalo pa, kailangan po natin ng patient lagi. Huwag po tayong magsasawa. Kung halimbawa po, kung meron po tayong sinishare na mga kapatid, believers man yan o hindi, kung hindi pa masyadong nakakaintindi o hindi pa nanaunawan ng ating sinishare po sa kanya o sa kanila man, kung marami, huwag po tayo magsawa, mga kapatid. Ito po ang ating tungkulin o obligasyon na tinangan po sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya magpalakasan po tayo, mga kapatid. Huwag po tayong maglaglagan. Kumbaga sa mag-iilaan po ba? Iba rin po yung, lalo na pag alimbawa po, kung meron po tayong na-share na alam po natin na medyo parang hindi po natin na yung binibigay po natin sharing sa kanya, hindi pa masyadong naunawaan, meron po tayong mga pastor o kung sino man, kaya ba meron po tayong tungkulin pong evangelism, di po ba? Evangelize yan yung sharing pong yan about gospel po. So, yun po ang isa sa mga kaparaanan para yung pananampalataya po sa bawat isa ay lalo pong magiging matatag, magiging strong, magiging ganap at tunay na pananampalataya sa atin, mga kapatid. So, ano pong gagawin? Meron po tayo mga elders, pastors, yayain po natin na pagtulungan po natin kung alin po ang pwede natin na may share po, kung sino man po ang sineshare natin po. Ayun po, Bureau of Grab mentality po. Ayun, tama po si Pastor dyan. So, meron po kasing mga unbelievers na nakapakahirap pong i-sharean mga ganyang bagay, lalong-lalo na po, ni minsan, hindi po siya nakapagbasa po nito. Yun pong pinakamahirap. Meron po kasing laging kakaramihan po, minsan nagsasamba naman po tayo, kanya-kanya po tayong sinasabi nila ng mga reliyon, pero po sa atin, ang ating sandigan, ating pananampalataya, mga kapatid, hindi po tayo maliligtas ng reliyon. Ang relation lang po natin sa Lord, yun lang po ang ating tangan at paninindigan po. Stand firm nga. So, yan po yung isa sa mga kaparaanan po natin na lingkod ng Panginoon. Yung pong wag po tayo magsawa, patient, maging matatag po tayo kung ano man ang kapagsubukan na dumarating. Minsan po, hindi naman po yung nakasulat lang po na dito yung may bagyo, sa akala nila totoong bagyo. Biblical po yan. Marami po klaseng mga bagyong sinasabi po rito. Ang bagyo sinasabi po, yung mga struggle po natin sa buhay. Mga trials, mga ganyan po. Pero pag sinabi mo mga trials, pagsubok, ganyan, iba-iba ba naman po yung nilalaman po nun. Meron po tayong problemang financial, di po ba? Pero lagi po natin tatandaan, mga kapatid, ang Panginoon po natin, siyang great provider. Great healer po. Siya po ang Panginoon ng kaayusan. Amen. Kaya dito po sa nagaganap po sa ating paligid,
ibigay lang po natin, itaas natin po sa Panginoon yan. Po manalangin, mga lingkod ng Diyos, upang ito po ang pangkasalukuyan na krisis. In the name of Jesus po, in the name of Jesus, in the name of Jesus, ito po ay sama-sama nating ipanalangin sa Diyos na mawala na po ito. Wala pong imposible, tandaan po natin mga kapatid, sa Panginoon. Yung imposible po, gagawin niya pong posible sa Panginoon. Basta mag-trust lang po tayo with obedience sa Lord. Amen po ba? Sabi nga yung iba po nagpapanik, minsan dahil po sa lockdown na nagaganap. Nung panahon po nabasa ko rin po ito, yung panahon ni Noah po meron na rin pong tinuturing na lockdown din po ito, di po ba? Isipin niyo po sila yun po yung na-lockdown nung panahon ni Noah, 40 days and 40 nights po. Pero mga kapatid, yung protection po, binigay po ng Lord sa kanila. Dahil po sa kanilang pagtitiwala. Ito po ay makakamit din po natin to kung po tayo magtitiwala sa Panginoon. Amen po ba? Sa ating pananampalataya, siguro po kung minsan meron po tayong dinudulog sa Panginoon na hindi niya tinutugon, siguro po may kulang minsan sa ating faith o kaya sa ating puso. Ang maibigay ko lang po encouragement din po sa mga kapatid. Sa akin, hindi po, pag nagsishare po tayo, unang-unang tatamaan nga, sabi nga nila, yung sarili po natin. Amen po yun. Nagagalak po ako ron. Pag binabasa ko po ang isang verse ng Panginoon, una po ako natatamaan. Totoo po yun. Kailangan po yun eh. Doon po tayo magiging matatag na lingkod ng Panginoon. Amen. Minsan po sa ating pananampalataya at paniniwala po ng iba, kanya-kanya po tayong doctrine na tawag po. At yung trust, kailangan po 100% po yun. Kapag walang pagtitiwala sa Panginoon, kahit ano bang hilingin mo o ginagawa mo, hindi sigurado. Kasi wala kang trust eh. Trust sa Panginoon at trust sa sarili po natin. Amen. Yun po ang number 1. At ganun po, yung pong dati po natin na pananampalataya, kanya-kanya po tayong dating mga, kung tinuturo po natin ng mga reliyon yan, okay po, sino po bang nag-aral? Umbawa, ilagay po natin sa yung material na ano po, yung pangkasalukuyan, ritual, ano lang po, yung realidad po. Sino po bang pag mo sa tuntun mo ng elementary, marunong ka na? Kung, ano by step po yan. Ganon din po yung paglilingkod. By step po, siyempre, kagaya po ako ng pansarili ko po. Second time ko po itong daily devotion. Pero meron na po akong background noon pa. Yun po, mas maano po, kung umihina po nga tayo, doon tayo pinalalakas eh. Praise God po, nakabalik ako po nagbalik loob ako po sa Panginoon. Praise God po. At ito po napakalaking blessing po sa akin, ganun din po sa ating pamilya. At kung meron po tayong hindi sa ating buhay, sabi nga, tanggalin po natin. Kung may dala-dala po tayong na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, ibigay po natin sa Kanya. Ipagkatiwala po natin. Trust lagi po. Yun pong lagi pong nakalakip sa ating pananampalataya sa Panginoon. Trust, obedience, number 1 po yan. At saka yung pagsunod po sa kalooban ng Panginoon at yung kautusan ng Panginoon. Kailangan po magawa po natin sa ating buhay, sa ating abot na ating makakaya po. Di po ba? At kung mayroong nangingina po tayo,
Nandiyan ang Panginoon. Ipag-pray po natin yan, tayo ng kalakasan, spiritual at material po. At yung iba naman po, pananampalataya, hindi pa po nila nataalis po yung liis sa katuruan ng Diyos. Kaya kuminsan po yung mga nagsasamba o alam na nila po yung at mayroon pong Diyos. Ito po minsan matagal ko na pong may share to. At narinig po kay Pastor kahapon, Pastor Roland, na thank you Pastor, na-recall ko yung kasi po yung 5 letters po, lagi po natin ng Jesus. Napakasimple po, pati na elementary, kinder, kaya po nating isulat ang Jesus. J-E-S-U-S. Hindi po ba? Mababasa lang po natin yan, Jesus. Tanong, kilala mo pa si Jesus? Yun po yung second step po. Okay, adi alam mo na si Jesus. Ano ang pagkakilala mo kay Jesus? Yun po ang tanong . Yung iba po, alam na mga bata, hanggang medyo nagkaedad na, alam niya, merong Jesus, may Panginoon. Pero ang Panginoon po, sa kanilang buhay, nasa isip lang po, pero wala sa puso. Kaya nasabi ko po yun, magsisimba ka, tapos yung panalan niya po, yung pinagmulan ng iba nating makapatid, meron pang nagkocross ng ganyan, hindi naman po bawal o kasalanan po yun para sa akin. Hindi po na ibigyan po natin ng respeto sa mga ganyan, di po ba? Pero yung pong kaya lagi ko pong po ito, kung ang nagpipreach po, sinasabi nilang ganyan, si Jesus Christ ganyan, huwag lang po tayong makinig lang, mga kapatid. Kailangan po natin, pagdating natin po sa bahay, kung may mensahe po ang preacher, ito pong pinitch ko ngayon, o meron pong naka-plug ngayon, di po ba? Napakaganda, nababasa mo. Pero pagdating sa bahay, binasa pa nila ng nakinig o nagsamba. Dito sa Bible po, hindi po. Kaya po marami po ang naliligaw sa pananampalataya, mga kapatid. Ito po ay encouragement lang po. Ayun po yung sa iba po. Sabi nga din siya sa banal na kasulatan. Ito pong dalawa lang po itong babasahin ko at alam natin na karamihan sa yung 10 kautusan ng Panginoon. Minsan po, mayroon pa ba tayong nakakaligtaan? Hindi po ba? Ang may share lang ko po for strong faith para umano po ating pananampalataya. Tingnan niyo po, itong sa Exodus po, matatagpuan po natin na Exodus 20:1-6 po. Dalawa lang po yung unang kautusan po ng Panginoon. Ito po karamihan po dito po na lilis ang ating pananampalataya, mga kapatid. Sabi niya po dito, unang kautusan po, di ba? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Tingnan niyo po ito, Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang lang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Ito lang po yan, wala pa yung pinagbabawal ng pumatay, ganyan, magnakaw, di po ba? Pero yun po kasi, kaya ito lang po nabanggit ko. Kung ito po ay ating nababasa o isa puso po, hindi na po natin magagawa yun, mga kapatid. Hindi lang po naman yung mga Diyos-Diyosan na sinasabi niya. Marami po yan, di po ba? Basta list po sa kagustuhan ng Panginoon. Yan po ay Diyos-Diyosan din, mga kapatid. Yung lahat po ng sobra, hindi maganda. Kaya yun po,
maging mabagtsag po tayo, basa, salita ng Panginoon, upang kung ano man po ang mga bagyong dumarating sa ating buhay, mga pagsubok, kung ano man po yan, ay hindi po tayo matitinag dahil kasama natin ng Panginoon. Amen. Ayan po, tama po yung sinabi ni Pastor Rods. Tama po yun. Siyempre po, kung hindi po tayo nagbabasa, hindi po natin alam talaga, malalaman po kung ano ang lihis sa kagustuhan ng Panginoon. Yan lang po yung point ko, mga kapatid. Naranasan po natin ako po, naranasan ko ng mag-backslide. Kung magbasa po tayo na ayon sa kalooban ng Panginoon ng lahat ng gagawin po natin, hindi pagpapalain po tayo. Amen. At magiging matuwid po tayo sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Sana po ay nakakuha po tayo ng aral sa ating daily devotion sa araw na ito na nireveal sa atin ng Panginoon. At lagi po natin encouragement din po, bilang pananampalataya po, kailangan po, ito po ang isa-isip po natin. Ito po, nakasulat na rin po nung nakaraang araw to, pero sabi ko nga kanina, talagang dapat natin i-share po ito sa mga kapatid, lalong-lalo na sa mga lingkod ng Panginoon. Unahin po natin ang Panginoon, mga kapatid. Prioritize po natin si Lord sa ating buhay. Di po ba? Pang-araw-araw, kanina nakita ko naman sa Facebook na encouragement po sa ating mga kapatid, kung sino man nakapagbasa nun, yung lagi po natin isik ang Panginoon, Mateo 6:33, di po ba? Napakalaga po ito. Yung nga po tinanggap natin yung salvation, sabi ko nga kanina, nasa atin na, gawin po natin yung part natin. Di po ba? Yung tungkulin po natin, obligasyon sa Panginoon, para sa kanyang mga anak, sa kanyang sambayanan, di po ba? Ang Mateo 6:33, di po ba? Seek the kingdom of God and His righteousness, and all those things will be added unto you, di po ba? Lahat nandiyan na po. Kumbaga sana, i-grab lang po natin yung binigay ng pagpapala ng Panginoon at spread po natin sa iba. I-share po natin sa abot na ating makakaya, mga kapatid, at huwag po tayong magsawa. At lagi po tayong manahan sa kalooban ng Panginoon. Bigyan po tayo ng malakas na pangangatawan, yung karunungan. Kung hindi pa po sapat, hingin po natin sa Panginoon yung knowledge, ganun din po. At ikit po sa lahat, yung pagka-connect po natin sa ating Panginoon. Wag pa tayong bibitiw sa Kanya. Dahil siya lang po ang makakatulong sa ating buhay, lalong-lalo na sa panahon nito. Magsama-sama po tayong mag-pray lagi para sa kaligtasan ng mundo, na mga kapatid, kung sino man po na apektuhan ng COVID-19 o anumang sakuna. Hindi lang po COVID-19. Inulit ko po, marami po yung bagyong yan. Una-unahin po natin ang ating sarili na maging malinis sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Itong iiwanan ko lang po mga conclusion summary po, yung pong paalala sa mga kapatid sa ating pananampalataya na may karunungan. Una po, true faith. Kailangan po na may nakalakip na obedience, yung pong pagsunod. Amen. Yung maging matatag, be strong, with humility po, yung kababaan po ng loob. Yung humbleness po, kailangan po nasa atin bilang lingkod ng Panginoon.
spread and share the gospel of God. Ito po yung napakahalaga. Mga pas lang po ng ating obligation. Sabi nga ni Pastor Hermie, do your part. Ilan lang po ito sa ating mga tungkulin po bilang lingkod. Higit po sa lahat, yung pagmamahal na binigay po sa atin ng Panginoon. At yung pong yung gift by grace po, yun po yung salvation na nasa atin po. To God be the glory po, at yun lang po. At pagpalain po tayo ng Panginoon sa kanyang salita. Naway nakapag-aral po tayo at nakapulot po tayo ng mga kautusan na nanggagaling sa ating Panginoon. At pilitin po natin na gawin po natin yung obligasyon po natin bilang mananampalataya at lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Kahit anong mang pagsubok po dumating sa atin, na sama-sama po tayo at manalangin. Yun po yung pinaka-importante rin sa lahat. Devotion po natin, gawin po natin ang pagbabasa ng Biblia. Huwag po sabihin nung may time lang po tayo. Hanggat maaari po, bigyan po natin ng oras ng pagbabasa. Ito po rin po yung devotion po yan. Devotion din po ito, di po ba? So, yun lang po. At mag-closing na po tayo. At yun po, dahil po meron na po tayong prayer chain. Alam ko po yung mga prayer request. Ipag-pray na po ng ating mga kapatid dyan. Yung pong nasa 24 hours po. Di po ba? Let us pray po sa ating pagtatapos sa ating pong daily devotion. At ibigay po natin sa Panginoon ng pasalamat, acknowledgement po para sa Panginoon po. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thanks for everything, Lord. Naway sa araw na ito, Lord, yung nireveal mo sa bawat isa, Lord, na yung banal na salita na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ay napulot po namin yung aral mo, Panginoon. Inasa puso po namin sa araw na ito, Lord, na naway ipamuhay po natin sa mga kapatid, sa ating pamilya, Panginoon. Naway yung wisdom na nanggagaling po sa iyo, Lord, ibigay mo sa amin, Lord. Naway magamit po namin sa iyong kalwalatian. Maraming salamat, Panginoon, sa blessing na pinagkakalob mo sa bawat isa, yung kalakasan, spiritual, Lord, personal, Lord. Ganon din po yung health po namin, Panginoon. Hindi mo pinababayaan, Lord, dahil po ito mong pangako mo sa amin, Panginoon. Hindi mo kami iwan at pababayaan, Panginoon. Ito lang lagi po namin tangan. Wala po kami, Lord, kung ano man ang dumating sa aming buhay na bagyo, pagsubok, whatever, Panginoon. Alam po namin, lagi ka nandyan. Kasama po namin, Lord, na ikaw ang aming sandigan sa aming buhay at ikaw ang aming buhay na Diyos, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Naway pagpalain mo ang bawat isa rin, Lord, yung susunod na maghahayag ng yung salita, Lord, sa susunod na araw dito sa aming daily devotion, Panginoon. Idinudulog po namin at itataas po namin sa inyo, Lord. Sa iyo lang po ang kapurihan, kalwalatian. Maghari ka sa aming buhay, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ayun po, magandang hapon po at gabi na pala at okay, praise God. Pagpalain po ang bawat isa
At mag-ingat po lagi. Proteksyonan po tayo ng Panginoon. Okay po, glory to God po. Bye-bye na po.